Mensahe Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala raqibun ala kulli af'alikum fayujazikum bih. In kana khairan fa khair wa in kana syarran fa syarr fattaquhu ya ulil albab. Yaqulu Allahu azza wa jalla fi kitabihil aziz, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Mga kapatid ko sa Islam, mga tunay na nanampalataya, pagkatapos po natin purihin ang dakilang Allah at saksi tayo na walang Diyos dapat sambahin maliban ang ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, at saksi din tayo na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo at alipin ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid ko sa Islam, isang ayat sa banal na Quran, kung titingnan po natin sa ating kabuhayan ngayon, sabi ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Mulk, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Mahigit kumulang ang meaning ng ayat. Sabi ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala na ang Allah subhanahu wa ta'ala nang siyang naglikha ng kamatayan at ng buhay upang subukan ang bawat isa. Sino sa inyo ang pinakamainam na gawain, ang pinakamabuting gawain dito sa mundong ito? Kaya ang tanong ng karamihan mga kapatid ko sa Islam, bakit dito binanggit ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, inuna niya ang kamatayan kaysa sa buhay? Kung tutuusin buhay tayo ngayon, pagkatapos ng pamumuhay natin, darating ang kamatayan sa bawat isa sa atin. Yun po ang tanong ng mga iba. Sa isang ayat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan? Paahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Anong dahilan? Anong dahilan na kayo ay nagkufur, na hindi maniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala? Wa kuntum amwatan. Nang noon kayo ay maituturing na patay sa kayong patay. At kayo ay binuhay ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kayo ay pinatay ulit. At kayo ay babalik sa ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. So kung makikita po natin dito mga kapatid ko sa Islam, ng wisdom, sabi ng mga ulama sa bagay na ito, una-una po, ang kamatayan at ng buhay ay isang pagsubok sa bawat isa sa atin dito sa mundong ito. Dahil ang illatul khalq, dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, illatul khalq liyabluwakum, upang kayo ay subukan. Testing ng Allah subhanahu wa ta'ala, ayyukum ahsanu amala. Sino sa inyo ang pinakamabuting gawain dito sa mundong ito? Kaya kung titingnan natin mga kapatid ko sa Islam, iba't iba po ang pananaw ng mga ulama, ng mga mufassirin dito. Sabi ng iba, dahil tayo ay tubig pa, kaya tayo ay may tuturing na patay muna, dahil ang nutfah, na yung tubig pa tayo, sperm cells ng ating nanay, ang ating tatay, sa loob ng sinapupunan ng ating nanay, na wala pang hindi pa inihipan ng kaluluwa, maituturing pa tayo walang buhay mga kapatid sa Islam. Yun po ang sinabi ng mga ulama. Ngunit ang punto dito, kaya inuna dito ang kamatayan upang mabigyan ng pansin ng bawat isa. Dahil dito mga kapatid ko sa Islam, kung titingnan po natin ang kamatayan, para bagang hindi iniisip ng bawat isa sa atin na ito ay darating balang araw sa atin. Tingnan mo ang buhay natin ngayon. Lakad dito, punta dito, ngunit wala na sa isip natin na darating sa atin ang kamatayan. Para bagang nalilimutan natin. Kaya nga sabi ni Hasan al-Basri, sabi niya, Ma ra'aytu yaqinan asbaha bisyak
Ma ra'aytu yaqinan asbaha bi syakkin minal maut. Sabi niya, wala akong nalalaman, wala akong nakikita, wala akong nalalaman na isang bagay na kahalintulad ng pag-aalinlangan kaysa sa kamatayan, mga kapatid ko sa Islam. Kaysa sa kamatayan. Kasi kung titingnan natin sa bawat oras natin, sa bawat lakad natin dito sa mundong ito, pumupunta tayo sa mga bagay, sa mga pinupuntahan natin, nawawala sa isip natin ang kamatayan na darating sa bawat isa sa atin. Lian al-maut yaqin. Sabi ng mga ulama, sabi naman ni Ali ibn Abi Talib, karamallahu wajhah, radiyallahu anhu, sabi niya, al-mautu huwa syak alladhi la yaqina fi. Wa huwa syakku alladhi la yaqina fi. Wa huwa syakku alladhi la yaqina fi. Sabi ni Ali ibn Abi Talib, ang kamatayan ay isang bagay na pinagdududahan, pinag-aalinlangan, na parabagang walang katiyakan. At ganun din, siya ay isang bagay na katiyakan, parabagang walang, siya ay isang bagay na tunay, mangyayari, katiyakan, ngunit pinag-aalinlangan, mga kapatid ko sa Islam. Dahil ang pangyayari sa bawat isa sa atin sa mundong ito, mga kapatid ko sa Islam, nakikita natin, hindi na pagtutuunan ng pansin, karamihan sa atin, hindi na pagtutuunan ng pansin na darating ang araw na tayo ay haharap sa ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung tutuusin, para bagang hindi pangkaraniwan sa atin, mga kapatid ko sa Islam, na ito ay darating. Na live bikuan natin, bawat oras natin, bawat gawain natin dito sa mundong ito, na hindi natin napagtutuunan. Ang napagtutuunan ng karamihan ng mga tao, ang buhay dito sa mundong ito. Kaya nga sa isang ayat, sabi ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, wa hum anil akhirati hum ghafilun. Ang nalalaman lamang ng mga tao, karamihan ng mga tao, nalalaman nila ay ang lantad na pamumuhay, palamuti ng pamumuhay dito sa mundong ito. Alam nila kung baga sa transaksyon sa business, kailan bibili ng anumang bagay, kailan ibebenta, kung mga mag-uuma, mga farmer, kailan tatanimin, kailan mag-aani. Yun ang karaniwan, pangkaraniwan na pamumuhay ng tao dito sa mundong ito. Ngunit sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wahum anil akhirati hum ghafilun. Ngunit hinggil sa kabilang buhay, hinggil sa hisab, sa yawmul akhirah, hum ghafilun, na hindi nila napagtutuunan ng pansin, mga kapatid ko sa Islam. Sabi ng isang alim, inuna dito ang maut, ang kamatayan, upang mabigyan ng pansin ng bawat isa sa atin. Dahil sabi niya, ang buhay natin dito sa mundong ito, ni isa sa atin, hindi natin nakakaligtaan ang mga bagay na upang tayo ay mabuhay dito sa mundong ito. Sabi niya, pag ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno, sa company, sa anuman, sa oras na magbibigay, oras na darating ang pagsusweldo, hindi mo mamalilimutan, sabi niya, kukunin mo ang iyong sweldo. Hindi mo malilimutan, kukunin mo ang sweldo. Pangalawa, kung makikita natin dito, mga kapatid ko sa Islam, sabi niya, ngunit ang buhay upang ang kamatayan hindi natin napapansin. Dahil ang daking dahilan upang tayo mabuhay dito sa mundo nito, hindi natin nalilimutan. Pag magutom ka, sino ba sa atin makakalimot hindi kakain? Pag nauuhaw ka, sino ba sa atin yung nakakalimot na hindi iinom ng tubig, mga kapatid ko sa Islam? Ngunit ang isang bagay na kamatayan na hindi natin masyado nabigyan ng pansin, mga kapatid ko sa Islam. Kaya dito, makikita natin ang kamatayan at ang buhay natin dito sa mundong ito ay isang pagsubok galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Titingnan sa atin sa isang ayat, sabi ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-sharri wal khair fitnatan wa ilayna turja'un. Ang ayat, kung titingnan natin, mga kapatid ko sa Islam, dito sa bagay dito, kaya sinabi natin kanina, ng illatul khalq, ang wisdom, o kaya ang rason, sa isa sa mga rason na nimikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala upang matesting ang bawat isa sa atin. Ang tanong, bakit po tayo susubukan ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala? Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa bawat isa sa atin, sino ang pupunta sa impyerno, sino ang pupunta sa paraiso, sino ang mapapahamak. Ngunit bakit tayo susubukan pa ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala? Walillahil mathalul a'la. Kung ihalintulad po natin sa buhay natin dito sa mundong ito, pag ikaw ay isang nag-aaral ka sa isang eskwela, alam ng professor mo, alam ng guro mo, sinong pinakamatkwad sa inyo?
Sino ang pinakamarunong dito sa inyo? Ngunit bakit magkaroon pa ng pagsusulit, mga kapatid ko sa Islam? Bakit magkaroon pa ng pagsusulit? Bakit mayroon pang test, mga kapatid ko sa Islam? Dahil ang wisdom dito, liyakuna hujjatun laka aw alayk. Sa pagsusulit, mataas ang grado mo, nakuha mo ang grado mo, ito ay magiging hudya mo, magiging rason mo, magiging pabor sa iyo. Ngunit, pag ang grado mo ay fail ka, ganon din, against sa iyo, mga kapatid ko sa Islam. Kaya dito, kung titingnan natin sa mundong ito, bilang pagsusulit, bilang pagsubok sa bawat isa, nang sa ganon, pagdating natin sa kabilang buhay, wala kang masabi, mga kapatid ko sa Islam. Wala kang masabi, dahil nakatala, na sa talaan ng bawat isa, ang gawain natin dito sa mundong ito, sabi nga ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, وَوُدِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Nag-ibig sabihin, mahigit kumulang ayat, ilalahad na ang talaan ng bawat isa. Wataral mujrimina muspikina. Dito po makikita natin ang mga mujrim, ang mga tao na gumagawa ng kasalanan dito sa mundong ito. Wataral mujrimina muspikina, yung takot nila. Nakikita na nila anong ginawa nila dito sa mundong ito. Nakarecord lahat. Magiging hudya alayhim. Hindi na pabor sa kanila. Kung dito sa mundo nakikita nila mga bagay pabor sa kanila na hindi tumatalima sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kabilang buhay, وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. At sasabihin nila, Ya waylatana, kapahamakan sa atin, ma lihadal kitab. Ano itong talaan na ito? Ano itong record na ito? La yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wala siyang naiiwan na gawain, maliit man o malaki. Napakaliit man o napakalaki, illa ahsaha. Bagkus ang lahat ay naka-record, mga kapatid ko sa Islam. Wa wajadu ma amilu hadiran wala yajlimu rabbuka ahada. Dito makikita ng bawat isa. Makikita ng bawat isa na ang mga bagay, wa wajadu ma amilu hadiran, ang mga ginawa nila, nandun na po sa harapan nila, wala yajlimu rabbuka ahada. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman, hindi niya ititraitor o hindi niya ipapahamak ang bawat isa, ngunit ayon sa kanilang gawain, mga kapatid ko sa Islam. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'ikatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi, fitnatan wa ilayhi turja'un. Dito po tayo sa pagsubok ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kamatayan at pagbuhay ay bilang pagsubok, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, kullu nafsin dha'ikatul maut. Lahat ng buhay ay makatitikim ng kamatayan. Lahat ng buhay ay makatitikim ng kamatayan. Wa nabluukum bisyarri wal khair. At kami ay susubukan namin kayo sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng gawain na hindi niyo kagustuhan. Bil syarri wal khair, at ng bagay na kagustuhan ninyo. Ibig sabihin, ang buhay natin sa mundong ito ay bilang pagsubok ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sino man sa atin, anumang posisyon natin, ay ang pagsubok sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mayaman ka man, mahirap ka man, may trabaho ka man, wala kang trabaho, anumang bagay dito sa mundong ito, ito ay isang bagay pagsubok sa atin ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sa ganon, makikita sa atin sino sa kabilang buhay ang magtatagumpay, mga kapatid ko sa Islam. Sino sa mukhang magtatagumpay? Wa ilayna turja'un, sabi ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. At sa amin, sila ay babalik. Sila ay ibabalik. Hindi po sinabi dito, sila ay babalik. Wa ilayna tarji'un, bagkus wa ilayna turja'un. Ibig sabihin, gustuhin man natin o hindi, tayo ay haharap sa ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang meaning ng ayat, wa ilayna turja'un, at sa amin sila ay ibabalik. Hindi sila ay babalik, bagkus sila ay ibabalik, mga kapatid ko sa Islam. Nang sa ganon, upang manglaman ng bawat isa sa atin, na kailangan natin dito sa mundong ito, kung baga sa pagsubok, kailangan magiging matagumpay tayo dito sa mundong ito, mga kapatid ko sa Islam. Dahil pag hindi tayo matagumpay dito sa mundong ito, anong mangyayari? Kaya nga sabi ng mga ulama dito, ang pagsubok dito sa mundong ito, tathiran din nafs.
upang ang isang bagay, usang ang pagkatao mo na malilinisan mo sa mga bagay na ipinagbawal ng ating Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa kabilang buhay, hindi na po bilang paglinis ng kuwan natin, bagkus ito ay jazaa wa sawab. Isang gantimpala na ang bibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa bawat isa sa atin dito sa mundong ito, paghaharap ng bawat isa sa mundong ito sa ating Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa napakahalaga po, naiisipin ng bawat isa sa atin na ang goal natin dito sa mundong ito, magtagumpay tayo sa mga pagsubok ng ating Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung ang kamatayan at ang pamumuhay dito ay bilang pagsubok ng ating Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibabalik po natin isang bagay na bakit inuna dito ang kamatayan. Isa sa mga sinabi ng mga ulama, dahil ang bagay na ito nakikita natin na hindi pangkaraniwan. Dahil pag nakikita mo ang isang kapatid mo kahapon, naglalakad, kahapon, ngayong araw nakita mo, hindi mo sasabihin sa kanya, bakit ka naglalakad? Ngunit ngayong araw nakita mo siya ay pilay. Bakit ka napilay? Sabi pa ng isang alim dito, sabi niya, sa palengke, pag ang isang pangkaraniwang tao na papasok sa palengke, walang papansin sa kanya. Walang magbibigay ng pansin sa kanya, pangkaraniwang tao, dahil normal yon. Ngunit, pag isang mayor, pag isang presidente, nakita mo po pa palengke, anong sasabihin ng tao? Anong ginagawa ng presidente dito? Yun po ang sabi ng mga ulama. Ibig sabihin, upang mapagtuunan ng pansin ang mga bagay na ito, nang sa gandol, magiging dahilan upang magtagumpay tayo dito sa mundong ito, mga kapatid ko sa Islam. Wa nabluukum bil khairi wasyarr, dahil ang lahat ng ito ay bilang pagsubok ng ating Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uulitin ko po, ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sabi ng isang tao, ng isang alim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ang bawat kaluluwa, ang bawat may buhay, makatitikim. Bakit po makatitikim dito, mga kapatid ko sa Islam? Hindi makararamdam, ngunit makatitikim. Ano ba pang pagkuhan natin? Pagkaintindi natin, pag sinabi, makatitikim. Kung baga, tulad ng pagkain, titikman mo ang pagkain, hindi daramdamin mo ang pagkain. Bagkus titikman mo ang pagkain. Sabi ng isang alim, sabi niya dito, dahil ang kamatayan, lahat ng cells, lahat ng parte ng katawan natin ay makakaramdam, mga kapatid ko sa Islam. Kaya nga sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Walang Diyos dapat sambahin maliban ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna lil mauti la sakarat. Sabi niya sa katotohanan, ang kamatayan ay isang bagay napakasakit. La sakarat, jama ng sakar. Ibig sabihin, pag ang tao na sa kamatayan, nawawala ng kanyang pag-iisip, mga kapatid ko sa Islam. Ngunit bilang isang mu'min, ang mga bagay nito ay napakagaan, mga kapatid ko sa Islam. Sa mga kafir, yun po ang mangyayari, mga kapatid ko sa Islam. Kaya napakahalaga upang ang bawat isa ay magiging tagumpay dito sa mundong ito. Na ang purpose niya, dahil alam natin ng bawat isa na ang purpose natin dito sa mundong ito upang sambahin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay bilang pagtesting sa bawat isa, dalang pagsubok. Tatalima ba tayo sa utos ng ating Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kaya nga sabi ni Ibn Abbas dito, yung pagsubok sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng halal, sa pamamagitan ng haram, sa mga bagay na nakikita natin dito, isang bagay na gusto mo at isang bagay na ayaw mo, yan ay pagsubok sa atin ng ating Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya napakahalaga, mga kapatid ko Islam, na ang bawat isa sa atin ay titingnan niya dito sa mundong ito, paano natin gagamitin ang buhay natin dito sa mundong ito, paano tayo mag-take advantage ng buhay natin dito sa mundong ito, dahil hindi natin alam kailan tayo haharap sa ating Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon, sinabi po natin kanina na ito dito, tathiran din nafs. Ang pagsubok ay patathiran din nafs. Sa kabilang buhay, jazaun wa sawab. Yun na po ang bibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon, pag ang kamatayan, binanggit dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang kamatayan sa kabilang buhay, hindi na po mangyayari, mga kapatid sa Islam. Sa isang hadis, sa riwayat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabi niya dito, idza dakhala ahlul jannatil jannata. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahlul jannatil jannata, pagpapasok na ang mga tao na sa paraiso, ipapasok na sa paraiso, nada munadin. Meron ng tatawag.
Meron nang magpaliwanag sa kanila. Meron nang magsasabi sa kanila, Inna lakum an tasihhu fala taskamu abadan. Wa inna lakum an tahyaw fala tamutu abadan. Wa inna lakum an tasibbu fala tahramu abadan. Wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abadan. Wa dzalika qaulu ta'ala, wa tilkumul jannatu awrathumuha bima kuntum ta'malun. Sabi ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napakaganda, mga kapatid ko sa Islam. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagpapasok na ang mga tao sa paraiso, meron na parang mag-public service, magsasalita, may tatawag na, inna lakum an tasihhu fala taskamu. Sa loob ng paraiso, kailanman manatili kayo sa inyong kalusugan at hindi na kayo magkakasakit kailanman, mga kapatid ko sa Islam. Hindi na kayo magkakasakit kailanman, mga kapatid ko sa Islam. Wa inna lakum an tahyaw fala tamutu abadan. At dito sa kon na ito, kayo ay manatiling buhay. Kayo ay manatiling buhay at hindi na kayo mamamatay kailanman. Wa inna lakum an tasibbu fala tahramu abadan. At kayo ay mananatiling bata. Mananatiling bata, di na kayo tatanda kailanman. Kung tutuusin pa nga dito sa kapatid ko Islam, ayaw ng bawat isa sa atin ng kamatayan. Ayaw ng bawat isa sa atin na tatanda, mga kapatid ko sa Islam. Yun ang hinahanap ng bawat isa. Nandoon po sa paraiso. Wa inna lakum an tasibbu fala tahramu abadan. Wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abadan. At dito po, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, doon sa loob ng paraiso, magsasabi, kayo ay manatili. Mag-enjoy na kayo sa mga biyaya, na ang biyaya hindi na mawawala kailanman, hindi na kayo maghihirap kailanman. Yun po sa mga taong papasok sa paraiso. Pero sa mga taong papasok sa impyerno, waliyadu billah, la yamutuna fiha wa la yahya. La yamutuna fiha wa la yahya. Hindi sila mamamatay at hindi sila rin matuturing na buhay, mga kapatid ko sa Islam. Bakit po? Dahil pag sila ay mamamatay, hindi nila mararamdaman ang siksa ng Allah subhanahu wa ta'ala. La yamutuna fiha wa la yahya, at hindi rin sila may tuturing na buhay para silang walang buhay, mga kapatid ko sa Islam. Bakit po? Dahil ang buhay ibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay isang ni'mah, ay isang biyaya. Ngunit doon sa loob ng impyerno, waliyadu billah, walang biyaya talaga, mga kapatid ko Islam. Dahil ang buhay ay isang biyaya. Yun po ang dapat pagtuunan ng bawat isa sa atin dito sa mundong ito. Paano tayo magtatagumpay dito sa mundong ito? Kaya nga sabi ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha. Sinumpaan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang paghubog sa mga tao, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, at ipinaalam sa kanya ano ang magagawa ng sarili ng bawat tao ng kasamaan at ng pagiging matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kad aflaha man zakkaha. Sino bang magtatagumpay? Ang magtatagumpay, yung tao na nilinisan niya ang kanyang sarili sa mga gawain na kasalanan. Wa kad khaba man dassaha. Sino po ang mabibigo, mga kapatid ko Islam? Yung mga tao na nalulunod sa kasalanan, mga kapatid ko Islam. Yun ang mga tao hindi magtatagumpay. So ang bawat goal ng bawat isa, paano tayo magtagumpay dito sa mundong ito? Isa lang po ang paraan, ang pagtalima sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagsunod sa sunna ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hindi natin susundin ang kagustuhan natin, ang sahwat natin, ang kagustuhan ng bawat isa. Kailangan po ang sahwat natin, ang kagustuhan natin. Hindi tayo makokontrol, bagkus tayo ang magkontrol sa kagustuhan natin dito sa mundong ito. Nang sa ganon, tayo ay tatahakin natin ang matuwid na landas patungo sa ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang bawat isa sa atin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. O ikaw isang tao, innaka kadihun. Ikaw talaga ay talagang nag-strive sa paggawa ng kabutihan, sa paggawa ng kasamaan. Innaka kadihun ila rabbika famulaki. Alamin mo, ang iyong ginawa dito sa mundong ito,
doon sa kabilang buhay makikita mo rin o kaya haharap ka rin sa ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Fa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Mga kapatid ko sa Islam, alalahanin ng bawat isa sa atin dito sa mundong ito ang kamatayan na dapat gamitin natin sa tamang paraan. Kasi sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayo mga tunay na nananampalataya, katakutan ninyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot sa Kanya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Huwag kayong magpaabot kay kamatayan pagkus kayo isang Muslim. So kung titingnan po natin sa dalawang bagay na ito, ang pagiging matakutin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pag-iman natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pananampalataya natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, yan po ay choice ng bawat isa sa akin. Yan po ay choice ng bawat isa sa atin. Man sa'a falyakfur wa man sa'a falyu'min. Kung sino man gusto niya, magkufur siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sino man ang gusto niya, mag-iman siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang kamatayan, wala tayong choice, mga kapatid ko sa Islam. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hindi mo alam. Huwag kang magpaabot kay kamatayan na gumagawa ka ng kasalanan. Huwag kang magpaabot kay kamatayan na gumagawa ka ng isang bagay na hindi kaaya-aya sa pananaw ng Islam. Huwag kang gagawa ng kasalanan na hindi ka Muslim, mga kapatid ko sa Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yun po ang tagumpay, tunay na tagumpay dito sa mundong ito, na ang haharap tayo sa ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, na ang buhay natin bilang mananampalataya, bilang isang matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid ko Islam, yun po ang maituturing natin tagumpay. Dahil sa mundong ito, kahit ano pa mang posisyon mo dito, hindi pa rin ito matuturing tagumpay. Ang tagumpay sa kabilang buhay, tulad ng sinabi natin kanila, sa pagsusulit. Kailan mo makukuha ang reward mo, mga kapatid ko sa Islam? Kaya mo makukuha ang reward mo. Makukuha ang mong reward mo pagkapos ka na mag-aral. Bibigyan ka na ng reward. Bibigyan ka na ng diploma. Makakukuha ka na ng trabaho. May biyaya na darating sa iyo. So ganun din, mga kapatid ko sa Islam. Dito sa mundong ito, gagawin natin ang lahat dahil sa kabulang buhay. Doon na po ang reward sa atin. Doon na po ang gantimpala sa atin, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Sa mga taong gumagawa ng kasalanan, doon ang gantimpala ng kapahamakan sa kanilang mga kapatid ko Islam. Nawa, mapatawad tayo ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kasalanan natin, sinadya man natin o hindi natin sinadya. Alam man natin o hindi natin alam. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa badal na Quran, faqal, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad al-fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma hadi ahwaluna bayna yadayka wa anta a'lamu biha. فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم هذه أحوالنا بين يديك وأنت أعلم بها ويسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
mensahe